Yan, magandang hapon mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebulats. Meron tayong mga bagong masusugid na taga-harvest ngayon. Mahusay po yung humarbest. At ang Kuya Lucas po ay ano yan. Talagang import pa po natin yan sa diyan sa tabi-tabi. At bago din po si Atinesi. Yan. Talagang nagsama na ang dalawa. Ano talaga to team na na nakapag-harvest ng 60 kilo sa loob ng 2 oras. Joke lang. Kahapon po ay dahil baguhan si Kuya Lucas ay marami-rami din siyang na-harvest na bulate, mga ka-Wormville Philippines. At ito pa po yung kanilang mga harvest yan. Ito pa. Ayun. Yan, so mamaya po namin to titimbangin. Yan. So marami, iniipon lang muna. Kasi ayan, mahaba-haba pa ang kanilang lalakbayin sa pag-harvest na ito. Ine-expect natin na sa isang bed ay dahil sila ay maraming iwan, malamang-lamang ay pinakamaganda na ang 10 kilo sa kanila, mga ka-Wormville Philippines. So hindi naman natin kailangan maging mabilis. Ang importante ay tayo ay nagpapatuloy. So doon po sa iba na nagtatanong, yes po, hanggang bukas pa po ang aming harvest. At marami-rami po kasi kaming piniprepare, mga ka-Wormville Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebulats. So dahil tayo ay manual pa rin ang ating harvesting, kaya ayan, tayo ay tinitingnan din natin yung time, kasi sa Monday pa naman yung pick up ng iba, yun naman iba ay tomorrow. So doon po sa iba na nagtatanong, kami nagdi-deliver. Yes, nagdi-deliver po kami ng African Nightcrawler sa Manila, especially yung pong aming packing ay hanggang 20 kilograms lang po, pag bound to Manila, HM, sa may HM transit po tayo nagbababa ng ating pong African Nightcrawler sa may Cubao. Yan. Diyan po, mga ka-Wormville Philippines. Doon naman po sa iba ay na nagpapalalamove at saka po nagpapagrab ay open din po tayo. Yan. May 5 kilo, saka po 10 kilong African Nightcrawler po. Kalimitan po yung binibili po nila sa atin. Yun naman po iba, dahil pag malapit-lapit ay sila naman po napunta doon dito sa atin sa Purok 5, Barangay Puypuy, Bay Laguna. Yan. Yun. Ganun po ang paraan ng pag-harvest, So minumove lang po yung mga naandoon at pinabababa muna nila yung mga bulate. Kinakahig muna para yung mga bulate bababa, then kakahigin ulit, bababa. Ayan. So ganyan yung process ni Kuya Lucas na itinuro sa kanya ni Kokoy kanina. Pero hindi pa siya nakakapagtimbang. So kanina po si Torn ay nakatapos ng kanyang isang bed. Si Torn po ay naka-9 na kilo na. Mga Wormville Philippines, mga agri tebulats. Sing dami rin ang aking na-harvest yung kay Torn. Naka 10 kilo ako before lunch yesterday. So inaasahan po natin na si Kuya Lucas today ay maka 20 kilo. Titignan natin kung makaka 20 kilo po yan. Kasi gawa ng talagang pastes Baka naman Kuya Lucas ikaw ay bayawangin ka na yan. Aba ay pag nakaganyan magtanim ay di biro.
Ay baka naman ang iyong dugo dyan ay tumaas. So bakit ako tinatamad mo na po ako mag-harvest ngayon? Kasi kahapon po ako'y nabaguhan. Yan, masakit ang aking batok, katutungo. Masakit din ang aking likod, mga ka-Wormbill Philippines. Yan, si Tinesi, mabilis din po yung mag-harvest. Oh. Talagang ang ganda ng kanilang color combination eh. Isang red at isang red-orange. Love team yan, dalawang yan. Yun. Yun, mga ka-Wormbill Philippines. Then sa ayun, kita na niya yung bulate. Actually, hindi masyadong malalaki yung bulate dito dahil ito po yung lugar na nabaha. Kaya, well, kahit nabaha po yan mga ka-Wormbill Philippines, marami pa rin po yung mga itlog na natira. Ano po? At ang mga natira po na itlog na yon ang napisa at naging panimula ng mga bulate dito sa worm bed na to. Wala pa si Kokoy. Wala pa rin si Torn. Tahimik na tahimik po sila eh. Wala man lamang silang kwentuhan. Talagang focus na focus sa mga to ah. Yun, ang dami eh, no? Dinadakot na lang ng Kuya Lucas ngayon, no? So, tingnan natin po yung natapos na nila. So, ito yan, si Kokoy. Ang dami niya na-harvest. Ayun, no? Kay Kokoy, ang gando na siya. Ito naman yung pangalawa, kina Romel. Yan, sa mag-asawa ni Romel. Yan, yun. At ito naman kay Ati Nesit, kay Kuya Lucas. Yan. At ito naman kay Endeng. Yan, o. Tama. O, mababa na rin to, kalahati. Akala ng Nanay Linda, dito siya mag-harvest. Sabi ko, hindi, doon ka sa kabila. Opo, doon po siya sa kabila. Ayun, hindi sa Luwista ngayon ang nanay, ano. Nagsosolo ngayon ang Nanay Linda. Ang ganda rin ng vermicast, mga ka-Wormbill Philippines, oh. Ganda ng quality ng vermicast na yan, pero hindi pa namin na-harvestin yan. Mga ano pa yan, mga 2 weeks pa bago namin i-harvest. Palalakihin muna namin yung maliliit na bulate na natira. Doon sa mga maliliit na bed namin, kami ay nag-average ngayon po ng 9 na kilo. Kokonte doon sa aming inaasahan kasi inaasahan namin na mag 12 kilo kami. So, masyado kasing sunod-sunod yung ulan mga ka-Wormbill Philippines kaya apektado yung growth ng mga bulate. Matataba, kaya lang ay ano talaga, maraming na-stress sa ulan. Kaya hindi sila masyadong nakalaki. Kaya swerte nung mga buyer, no? Kasi yung mga bulate na mapapapunta sa kanila ay
hindi masyadong jumbo. Kaya ilang araw lamang na pagkain ng mga bulate na to, ito ay na agad. Bigla-bigla silang lulusog, no? Kaya swerte po nila mga ka-Warmbill Philippines. Kaya mga Warmbill Philippines, yan po ang aming harvesting today. And tomorrow po ay meron pa po silang babakbakan na ganito rin po na isang site doon sa kabila, no? Kaya iniisip namin kung mag-iilan pa kami dito kilo. Yan mga Warmbill Philippines, maraming salamat. God bless us all po sa inyong lahat.